Saan ka man dalhin, hindi na tayo matatakot sa dilim. Dahil iba ang dala ng pag-ibig mo. Liwanag sa buong mundo. Shine Pilipinas, shine. 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 Itinataguyod ang malasakit sa isa't isa. ABS-CBN News and Current Affairs. Nanin pagkaaga mga kapamilya, bangon na po, Huwebes na, Mayo 24. Tama? 4? 20. Oh, 20. Tama ba? 21. 6:24. 21 na. Yan kaya, pirmi kitang nasa luwas. Mayo 21, taon 2015, nakantabay na kamusta radya sin Diaryo Nindo sa pagkaaga. Paabuton ko ning good morning ang mga nanay asin tatay, mga ate asin kuya nag-aprovechar kan duwang aldaw na diskwento fair kan DTI. Sana po dakol ka mong natipid. Natipid. Sa saindo nga mga binakal na school supplies. Kamusta na sa Banwaan mo? Okay man. Okay na sa San Jose Bridge. Oo, dahil lang magpasaway sa mga trailer truck. Kahapon, That's right. Naamay, may nagpasaway na trailer truck, naglaog naman. Oh. Binibilang ko nga ni, lampas na bagang 6 to. Kasi sa hurihan, 2. Correct, Tapos may apat pa sa inutan. Plus yung reserba. Oo, sana ba ang reserba? Baka reserba. Di ba nag-aandar? Pero yung ang pakiulay ito sa mga truck drivers, dikit na tius. Kasi masakit na kapag nag-abot ang punto na tapos na ang proyekto, tapos magka-problema, biglang mag-crack. Marimalaso, mas dakulang inconvenience po para sa tuyan ni Gabos. Kaya nakikiulay kita na magdangog sa DPWH, asin sa pulisya na nagbabantay dyan sa San Jose Bridge. Ate Marisa, pag nag-agi ka man sa San Fernando, Minalabak Bypass Road, mahihirak ka man duman sa mga driver ng truck. At the same time, kasi grabe ang tukad, nagkaka-problema din sinda sa auto ninda. And apwera pa kang mahihirak ka duman sa mga driver kang truck, duman sa tinampo mismo. It just proves, Jonathan, itong claim, good morning kay Sir Melvin Del Puerto, na ang road network ng South Luzon, saro lang ang magkarimala, so problema ang Gabos hanggang Visayas. Tama. Kaya siguro maganda din na
garo panalmihan na din iniyo, sabi yung tabako panalmihan, kundi pruweba na iniyo para sa tuyang sa NEDA, asin sa iba pang mga policy makers na trabahon man ng road networks kang South Luzon. Oo, yung question ko lang duman sa nagkapurusi ng mga parte kang tinampo dyan sa Minalabak, sa, Ano nang sa mangyayari? Bula, Oo. sa may Nabwa. Ano ang mangyayari dyan? Kasi bako man yan national road, Exactly. mayong pondo. Oo. So, congressman na naman ang mapondo niyan. Tapos, ano naman ang halaton nindang bulan taon tanganing ma-rehabilitate yan. Kasi yung mga tinampo na yan, sinemento yan para maging farm to market road na din. Unyang grabe na yung damages kang roads na ini dahil sa naging alternate roads for bako lang sarong beses for several times dahil sa sa bridge closure kang San Jose. Sabi ko nga ni, kung mag-uran, tapos itong natipak na tinampo, malaagan ng tubig, pwede nang maglabto ang damulag. Pero swimming pool niya Hararong na eh. Harong ganito kalala. Good morning na sa statuyang mga motorista, sa mga truck drivers niya to, aba ingat manggiraray po kamo sa pagbiyahe. Asin good morning man sa mga empleyado kan DPWH, asin mga pulis. Sa labing 45 minutos sa tubi po sa Indo ang mga bareta, asin informasyon na dapat indong maaraman, ngunyan pa sana. Inian, Maray na aga, kapamilya! Police reports muna po kita ha. Gadaan sarong 2 anyos na aki matapos na matrap sa laog kan nasusulong harong kan pamilya Aldesa sa barangay Puro, syudad ni Legazpi. Nangyari ang kasulo alas 10 kasubanggi na sabi kan mga residente maabot 15 minutos naghaloy ang kalayo. Napuhusan na subot ini kan pag-abot na kan mga bombero. Sa investigasyon, turog po ang aki kan bayaan kan inakaini. Asin sa pigwalat na may laad na gasera, nagpuon ang kalayo. Naroon nga po, pinatulog ko muna siya kasi gusto pumunta sa tabing dagat. Makarelax-relax man po ng mga problema ko. Ako lang po talaga kumakain para sa anak ko. Kahit nga nagsisinungaling na nga ako saan sa kami mapunta para makaano lang kami ng pagkain na mag-ina. Hindi ko lang talaga siya. Ngayon ko lang talaga siya iniwan. Awang ko, bakit ano sumilis sa utak ko? Ba't na? Walam ko lamang. Hindi ko na sana siya iniwan. Pinagirumduman kan kapulisan at mga driver ng mga pampasaherong bus hali Metro Manila na iwasan ang pagpupundo sa mga alanganin na lugar. Tanganing tawan pagkakataon ng mga pasahero na mag-ihi o kaya po magbawas. Ini kasunod ka nangyaring aksidente sa sarong pasahero nin bus na nagpara sa kalabaan kan Maharlika Highway sakop kan Barangay Balangibang, Pulangi, Albay para makigamit nin comfort room. Gadaan si Ambrosia Oco na pasiring Western Samar kan mabunggunin kaskas na Raymond Bus. Sigun sa bus driver na si Michael Peñas, nakilagan siya sa basang na pagbalyo sa tinampukan biktima. Pinurbaran pa subot niya ining iwasan alagat nahagupman ng gad huli sa pag-iwas man sa pagkabunggo sa puonin Akasya. Sigun sa PNP Highway Patrol Group sa Pulangi, kaskas ng gad ang mga bus sa parteng ini kan banwaan urog na kun oras na mangyari ang aksidente bandang alas 11 nin Banggi. Sigun sa HPG, maging leksyon sa gabos na driver kan pampaserong bus, maging sa mga pasahero ang insidente. Kung may kaipuhan na maggamit in banyo, dapat magpundo sa tamang punduhan araw kan mga gasolinahan, kaya po mga kakanan. Labingon niya ng pagmundo kan pamilya Formalejo kan Barangay Mataclag, Goa, Camarines Sur, pasado alas 5 Martes nin hapon kaya kan maabutan kan padre de pamilyang si Romulo ang duguan asin mayo ng buhay na esposa niya na si Erlinda 60 anyos sa gilid kan sa indang harong. Nagkapirang tama nin saksak ang sinapo kay ni na rason kan tulos na pagkagadan. Malauna nin hapon kan Martes kan magpaaram si Romulos na mapasiring sa Bulangan kan banwaan asin solong nawalat sa harongan biktima. Sa hot pursuit operation kan pulisya kasuod manghapon, naaresto sa barangay Hibago, Campo, Camarines Sur ang 18 anyos na sospek na si Glenly Combis Jr. Kabarangay Mansana kan biktima. Inako kay niya na akusasyon sa iya sin sinabi kan pulisya na panahabon ang saro sa mga anggulong pigihiling ninda. Apwera sa 100,000 pesos na kantidad ng mga alahas na wara man ang maabot 75,000 pesos na cash kan biktima. Gurmayo na hiling na puwersa. Bistado kay ining biktima. Ang nahiling min naman na anggulo, nagkunwari lang na ining suspect, maarkilaning payang. Bakit nga ni garuday ko matao, day ko
ako ang tagadana ni Mrs. Grabe maray. Nadakop naman sana, hindi nagkaigwa ko maray na kung nagkagurugin hawa ko ta. Tinukad kan kapulisan na sin Army kay bananan pirang residente ang pamitisan kan Bulkang Mayon sakop kan barangay Masarawag Hinubatan Albay. Ini para i-recover ang pig report sa indang nadukaya na restos ning tao na nakalot. Kumpleto pa ang kalansay, sabi kan pulisya, dipisil na mabisto ang bangkay. Alaga tinatayang nasa 5'8 ang langkaw kaini. Daysa na masiguro kan pulisya kung gaano nakalawig ining nakatalbong sa lugar, asin kung may foul play sa pagkagadan. May mga nako ang dokumentos 15 metros san rayo sa kalot na posible pagsasadiri kan biktima. Alaga daini mabasa ang mga nakasurat hulita iba ang lengguwahe. Baka patulungan niyo kami na mapa-disseminate sa mga tao na baka may nawala silang mga kamag-anak, kapatid o magulang, baka isa po ito sa nawala ng kamag-anak. Dahil pa po masabi kan Albay Police Provincial Office kung misencounter ang nangyari kan Martes sa Sitio San Jose, Barangay Maslog, Legazpi, kung sayin sarong miyembro kan Provincial Public Safety Company ang nagadan. Ini matapos na pahimutikan kan Santos Binamira Kumaan kan CPP-NPA na bakong miyembro ninda ang nakaengkwentro kan kapupulisan kundi Army. Sigun sa tagapagtaram kan PNP Albay na si Chief Inspector Pio Valencia, nasa crime laboratory na ang mga slagas at mga balang na-recover sa engkwentro. Digdi maaaraman kung kiisay hali ang mga putok pasiring sa grupo kan Albay PPSC. Maski si Isay subot ang responsable kay ni mapamiyembro man kan militar, papanin bagon subot kan pulisya. Mayo 17 kan mag-deploy sa lugar ang Albay PPSC huli sa impormasyon na may sightings ng rebelde sa lugar. Kinumpirmar naman kan commanding officer kan 2nd Infantry Army Battalion na si Lieutenant Colonel Perfecto Peña Redondo na igwasindang pig-deploy ng mga militar sa parehong lugar sa parehong impormasyon. Alagad sa kahaputan kung ang mga ini ang nakaengkwentro kan kapulisan, pigi-imbestigaran pasubot ninda ini. Kumusta hong tanguna po mga kapamilyaan sa tuyang panahon ngunya na pagkaaga magiging paborable kaya sa mga paraomang naghahagad ng uran, Ate Miles? O sobrang init na naman. Kaya sa Albay sana kahapon ang heat index nasa 43. Sobrang arasahas pero ang temperatura nasa 33 degrees Celsius lang. Kumusta hunta? Ang panahon tangon niya na pagkaaga nasa linya ng telepono si Sir Raniel Mago para sa detalye. Sir Raniel, good morning. Magandang umaga po sa iyo, Mr. Jonathan and Miles. Para po sa ating kalagayan ng panahon sa araw na ito, ridge of high pressure area po ang nakaka-apekto sa bahagi ng Luzon. Kaya po dito sa atin sa Kabikulan, tayo po ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na posibleng magdala ng mga pulupulong pagkidlat at pagkulog, lalo na po ito sa dakong hapon o gabi. Maging mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa timog silangan hanggang sa timog ang iiral at sa mga baybaying dagat ay maging banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alo ng karagatan. Inaasahan po nating antas ng temperatura para sa araw na ito ay 25 hanggang 33 centigrado at ang araw po ay sumikat kaninang ganap na alas 5:19 ng umaga at ito po ay asahang lulubog mamaya ganap na alas 6:05 ng hapon. Para po sa ating Philippine Standard Time, ganap na pong alas 6:34 ng umaga. Mula po dito sa Pag-asa Legazpi, Raniel Mago. Sir Raniel Mago, salamat po sa weather forecast na yan. Health news kita. Luway-luway ka pamilya sa pagkakanin. Sobrang maasgad ha. Nagluwas kaya po sa pinakabagong pag-aadal sa University of Wyoming sa Estados Unidos na nade-delay kayo niyan sobrang asin sa diet and puberty o maturity kan hawak ng sarong tao. Ang resulta, na-istorbo kayo ni ang normal na paggurang ng sarong tao. Na-stress kayo ni ang hawak asin nakakabawas po sa fertility o nakakaraot sa reproductive health ng sarong tao. Abiso kan researchers, bawasan ang salt intake. Apwera kaya sa resulta kan pag-aadal, enot naman na na-link ang sobra-sobrang salt intake sa helang sa kidney. Marahay na aga sa gabos sa mga kapamilya na nagtatrabaho na night shift, aron kan mga call center agents, nakakaulipasan na sa indang mga harong sa mga oras na ini. Aram daw po rin doon na matindi ang maraot na epekto kan puyat sa satuyang resistensya. Kung ipapasiparan nin doon puyat, baka pagpunan po inininhelang. Kaya naman marahay naman tang day maiwasan ang pagpuyat huli sa trabaho, huli ta kaipuan magkayod, dapat igwa kitang ipinanlalaban sa epekto kay ni. Aramon kun paano sa storya ni Mitch Villanueva.
Puyat ang kalaban sa trabaho kan 52 anyos na si Fortunato Gogo. Huli sa pagiging Assistant Chief Security sa Sarong Casino, mata siya pagbanggi. Pagal daw naman nakakaidlip man siya alagad huli sa pagiging purok president sa saindang lugar. As in President kan Homeowners Association, kadakol pa man giraray niyang gibuhon. Kaya naman nagluya ng gadan sa iyang resistensya. Enot na nagtama sa iya anhelang na diabetes. Napabayaan niya ini kaya naman naglala pa ini. Ang una kong na-encounter yung diabetes. Hanggang sa katagalan, hindi ako binawaliwala ko lang hanggang naapektuhan yung mata ko. Nagkaroon ako ng diabetic retinopathy. Huli ka iniiwasan niya ang mahahamis asin matatabang na pagkakan. Nahilig siya sa prutas. Sinabayan niya paininin pag-inom nin kapsulang gibos sa mangosteen o alpha beta gamma mangostana with M extraordinary benefits. Ang kailangan natin ay isang bagay o sustansya na magpapataas ng ating resistance para malabanan ang triggers na ito. Dito nakatutulong ang Garcinia mangostana. Naglalaman ito ng mga nutritious substances para lumakas ang ating immune. Tulos man na nahiling ni Fortunato ang resulta kan sa iyang change of lifestyle. Yung last kong pag-ano sa blood sugar ko, 6.4. So medyo lumampas konti pero at least good maintenance, sabi ng doktor ko. Sa ngunyan, apwera sa healthy na pagkakan, sinabayan naman ini ni Fortunato nin dagdag physical activities. Mitch Villanueva, ABS-CBN News. Nagiging in-demand gunyalan mga culinary arts school sa probinsya nin Albay. Apwera sa magayon ining negosyo, takulpan ang bagkaini sa turismo. Kasuod mapirang student chefs ang nagpabidakan sa indang mga dessert recipes, maging bread at steamed pastries. Yan sa storya ni Karen Canon ngunyan na aga. Masisiram asin nakakatakam na desserts, bread and pastries ang inihanda kan student chefs kan Sarong Culinary School sa Legazpi City. Arong kan pili buko pandan cream brulee, mango cream, cakes arong kan blue cherry cheese mousse, summer chocolate cake na nilaganin likit na harang, igwamanin Oreo chocolate cake asin pili adobo vanilla cake. Iniman ang focaccia bread asin cream puff with pastry cream. Igwang naghanda din mahamis-hamis na leche flan na ginamitan ng preskong sugok nin pato. Patukman ang pili stracciatella gelato asin choco chili ice cream. Nakikita natin na yung creativity at the same time yung talento ng mga Agbayano lalo na sa pagluluto talagang lumalabas at kitang-kita natin yung resulta sa kanilang mga niluluto. Duwa sa student chefs na nasa likod kan mga inising da Vincent Bongon asin Eugene Chan. Sa amay na edad, hilig na talaga subot ninda ang pagtiniri sa kusina para mag-invento nin maniba-ibang luto. If you have the passion for baking, sa iling ko, maski anong pag-ibo sa imo, kayang-kaya man, basta nasa puso mo pagiging. Sa una, syempre mahirap po siya. Pero once na may mga gumagabay sa yung mga chef, syempre kahit anong gawin mo, yung hirap na yon, padahan-dahan, nakukuha mo na rin po. Nauugma ang nagpadrino kan aktibidad na padagos na nagdadakol ang mga Albayanong pinipiling propesyon ang pagluto. Apwera kaya sa patok ining negosyo. Dakula pa ang ambag kaini sa turismo. Saka dito kasi pinapractice namin. Halimbawa, nag-start siya, medyo hindi totally wala siyang knowledge. Ini-encourage namin talaga sila na matuto. Sa buot magin arong ninda Vincent asin Eugene, katuwang si Chef Connie. Bisitahon ang Ambitious Culinary Arts page sa Facebook para sa detalye. Karen Canon, ABS-CBN News. Yummy! Oo nga, sa rupang chef sa Albay, mga kapamilya, an sa muyang ipapabisto sa Indo, si Chef RG Banaag kan Daraga na pigheras an sa iyang manibaybang klase nin sorbetes. Uy, masiram ni. Ngunya na summer na may tatak Bicol, arogan ice cream na may mulido asin pili, ice cream na may tabrilya, ice cream na may sili asin santan. Dala sa storya ni Mitch Villanueva, ngunya na aga.
in the summer an ice cream. Alagad mayong makakadaog sa pigo presir na masiram na lasa kan tatak Bicol na mga sorbetes. Arog kan espesyal na sorbetes ni Chef RG Banaag kan daraga. Nagbungo na si Chef RG nin mixture nin fresh milk, egg yolk as in all-time favorite na pandulse na molido na may pili. 10 minutos niyang niluto ang mixture sa luway na kalayo mantang mantinido ang paghalo. Mantang pinapalipot ang mixture, tighanda naman ni Chef RG ang non-dairy cream na isasalak digdig. Handa na ang pinabahaw na mixture, paghahaluon na ang mga ini asin 8 oras na ilalaag sa freezer. Ini na ang tatak Bicol na pili molido ice cream ni Chef RG. Siya na yung flavor and siya na yung sweetener. Kasi yung molido, yung basic na molido kasi, ang pinaka main ingredient niya is kamote and sugar. Tapos ngayon naman, nilagyan ito ng maraming pili nuts. Pwede pang i-level up ang pili molido ice cream. Ibugtak ini sa chocolate cup, dangan dugangan nin pili brownies, asin marshmallows. Ayan, igwa na kitang molidad. May Bicolnon Rocky Road ice cream si Chef RG. May tableya ini, sili, brownies, asin marshmallows. May pili asin sili, unsalted spicy pili caramel ice cream. May sorbetes man na nilaganin pili santan. Hindi mo pa natitikman, sarap na sarap ka na. Then parang sa loob pa yung favorite flavor ko, yung pili molido. So, yeah, tas yung lalagyan, parang very creative kasi chocolate pa siya, kaya pwedeng kainin. Masarap siya, lasang-lasa yung chocolate, manghang, Bicolano yung dating. Madiana digdi, bakal na kamunin. Mitch Villanueva, ABS-CBN News. Pili. Bago ang storyang ini. Good morning kay Mukhaabot Chef man po RG. digdiyo sa syudad din na gayong mga sorbetes na madyan yan. kami. Okay, madyan kami. Tama. So yeah, sa tuyang Star News, nasunggit ni superstar Nora Honor ang Best Actress Award sa katatapos pa sa ng St. Tropez International Film Festival sa France. Kasuod giniboan na awards night kung sa impinisto ang pagganap niya sa pelikulang Dementia bilang maran na sarong taon na may problema sa memorya. Batanes, oo nga. Bako sila sa love life, nag-aariba sina Angelica Panganiban na si JM De Guzman, pati showbiz career ninda, winner man ngunyan. Nominado ang duwa para sa Best Actress and Best Actress Award sa Gawad Urian para sa pagganap ninda sa pelikulang That Thing Called Tadhana. Sa pelikula, piganapan ni Angelica ang papel ni Mace Castillo sarong broken-hearted na naghahanap nin romance kay Anthony. Napigaganapan naman ni JM De Guzman. Nominado man po ang pelikulang That Thing Called Tadhana sa kategoryang Best Cinematography as in Best Screenplay. At hindi ka na mahal. Sa tuwing babanggitin ko sa'yo yung ex ko, bibigyan kita ng piso. 500. 60. 300. 65. Oh my God. Kalimot. Gano'ng katagal yun? 1 year? 2 years? 3? 4? Kinikilig si Mons. Palibas sa nadala niya. Okay. Kung may mga buot po kamong ipatampok digdi sa sa Mac, pwede pong mag-email sa jonathanmaistan@gmail.com. Diyan, madali kita O kaya po mag-post sa muyang Facebook page. Pwede man mag-text sa muyang hotline, sa muyang text line. Type sa na Mac space, pangaran space, address sa detalye sa inyong report. Ipadarayan sa numero naka-flash ka sa bago sa inyong TV screen. Dalano kami sa iwantv.com.ph.
Mga kapamilya, maparam na po kami. Mag-iribanan kita sa aga. Live po ako dyan sa Santo Domingo, Albay para sa Sarumbanggi Festival. Asin, mag-iribanan kita sa loob ng 45 minutos liwat ng mga baritaan asin o restorya. Tanda ng taong may malasakit sa kapwa positibo, asin produktibo at pagkaaga, inian, Marinaga, kapamilya! Ingat po!